Hello everyone, I'm Angeli De Los Reyes, your Miss Philippines Earth 2013, and you're watching Subic Broadcasting Corporation TV 22. Enjoy watching! The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyo totoo para sa masa. Olonggapin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program. Bigwas, ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa Olongapo na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng Bigwas Investigative Files. Makakasama na naman ninyo ako ngayon sa loob ng isang oras. Lahat ng mga katiwalian, sumbong at pang-aapi, wala tayong sasantuhin. Katulad lamang ng mga mapapanood ninyong ngayon. Di ba konsehal na po siya, kagawad? Tama po, konsehal po. Dapat nga nandito nga siya eh. Pero hindi ko alam kung bakit wala. Ano po suporta ninyo na natatanggap mula sa inyong kapitan na ngayon ay konsehal na? Sa kasalukuyan ho, wala eh. Hindi ho, wala nga siya rito eh. Ni tawag, ni ano, wala po eh. E paano po kung ipagtatanggol niya yung illegal quarry na yan? Well, nandito ho kami para ipagtanggol din namin yung mga... Kasi yan po nga ang illegal quarry na yaman ng barangay Old Cabalan yan. Dapat ang makikinabang din po dito yung mamamayan ng barangay Old Cabalan. Hindi po nang iilan. Eh kaso nga po, ni 5 wala akong pumasok sa barangay namin yan. Wala po. At inakusahan pa kami na kami ang nagkakapera dyan. Yan po ang totoo niyan. Anong sabi sa amin, mga inotil kaming mga hinalal nila. Dahil wala ko kaming magawa eh. Pero ito nga, kanina nga, pagkatapos ng session, nahuli nga yung dalawa na naghahauling. Ang alam ko, kagawad, may hinuli na rin si Bas Palo noong nakaraan. Ano pong nangyari? Wala po yata nangyari. Hindi ko po alam kung ano po nangyari doon. Ilan pong truck yung nahuli noong nakaraan? Tatlong truck yata nahuli doon. Pero walang... Wala, nirelease din nila yung kay Mr. Scaluna noon. Nirelease din po eh. Hindi po kinasuhan? Wala pong kaso. Ano pong sinabi ng kapitan ninyo? Ang sabi nga lang po,
papilis, may mga ganito, ganon. Kako, ikaw ang bahala dyan, dahil kayo ang punong barangay, dapat namayos. Kaya lang kami, umalma na kami kanina, dahil ang dami na hong sumbong. Pero walang nangyayari. Pinag-usapan ho namin ito sa session kaninang umaga. Unang-unang issue sa inyong konsihal ng bayan bilang isang kapitan, unang-unang issue po, ano pong pananaw ninyo rito? Well, sa pananaw ko, dito nga sa amin siguro, medyo wala siyang nagiging madiin ang action eh. Hindi ko alam kung magdating din doon, kung mapuprotektahan pa rin ba ako kami ngayon dito. May panawagan po ba kayo sa mamamayan o sa ating pamahalaan? Meron po. Sa mga kabarangay ko, ito ay yaman ng barangay natin. Dapat lang ho dito, tayo ho makikinabang dito. Hindi po iilan lang pong tao makikinabang. Ngayon, kung yan naman po ay binigyan po ng permiso ng syudad ng pagkukwari dyan, dapat po kami naman dito, malaman din po namin ito. Kasi ayon sa local government code, mayroon mga percentage na paghahati-hati ng yaman ng isang barangay na makukuha dito sa lugar namin. Pero sa ngayon po, wala po kaming pumasok sa barangay na yun, yung ginawa po namin nila dyan ngayon. Para kaming binastos dyan, na radyo na, lahat-lahat na issue na ho kami. Ano ang sabi nga po sa amin, ulitin ko, mga inutil kami dahil binuto nila kami, wala kaming magawa. Pero ito po, nagawa na po namin ngayon. May posibilidad po na kung itong pangyayaring ito ay maaaring makasuhan kaagad maaga sa ombudsman si Konsehal Palo? Well, siguro may posibilidad. Dahil naandyan na nga po yan eh. Kung nagpabaya po siya doon sa mga papeles o nagbigay man siya na hindi po alam ng council, palagay ko mayroong pananagutan siya. Dahil sa pangyayaring ito, inalam namin sa driver ng truck kung nakakailang biyahe na sila at sa kanyang pahayag kay Baltasar Uluya po. Kay Baltasar Uluya. Kasi kami hauling lang po dyan eh. Parang rent lang po kami. Rent lang dyan. Ilang beses na kayo nakaano dyan? Anong pangalan nyo? Renante Ronyo. Renante Ronyo. Taga saan kayo, Renante? Del Pilar po. Del Pilar Castillos. Ilang beses ka na nakakakot dyan? Nung Sabado sila na Nakailang beses na? Dalawa lang. Kay Uluya kayo? Opo. Alam nyo ba na si Uluya, alam nyo yan na mayroong may ECC yan? May permit ba sa tingin nyo hinahakot ninyo? Kasi po yung pagkaalam namin po, kasi matagal na po sila dyan eh. Ngayon po kami bilang driver, nayaan po kami. Hindi namin po alam na anong nila, kung may permit po. Alam nyo ba na si Uluya ang permit niya is Bataan, hindi dito? Ay, iwan ko lang po sir. Saan niya itatambak yan? Kasi sir nagdala ko dyan sa Kalayaan. Sa SBMA. Sino kumukuha? Kasi po may tao sila dun eh, yun ang nag-ano sa amin. Nila Baltasar Uluya. Opo. Nasaan si Baltasar Uluya ngayon? Na inuli kayo ngayon? Kanya po sir, inaanap ko na ano yan, hindi ko magpakita eh. Kasi siyang, kahit yung boss ko, nakakalit sa kanya kasi siyang maharap. Dapat, nandito siya. Magkano ang hauling ninyo dyan? Sir, di natin alam nun. Kasi driver lang po. Ano sa pagkakalam nyo, bakit kayo hinuli? Siya po permit daw po. Yung papel ko, hinahanap nila. Pero sa SBMA dadalhin? Oo, ano po yung nasa DI. Maliban kay Baltasar Uluya, may alam ba kayo na si Escalona na ang nagpa-operate niyan o sino mang negosyante sa Olongapo? Ay, wala po. Wala kayo alam. Basta nakita namin dun sa ano niya, kasi may nakalagay silang ano dun eh, pangalan niya, tapos nakalagay. At handa naman itong makikipagtulungan sa mga otoridad para matigil lamang umano
dahil lingid sa kanilang kaalaman na illegal pala ang operasyon ng quarry na kanilang hinahakot. Itinuro din ito ang pinagtatambakan nila ng lupa sa loob ng SBMA. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng Kalayaan Road sa loob ng Subic Bay Metropolitan Authority, ito ang aming nabungaran ng aming mga kamera. Gabundok na pala ang mga lupa at batong hinahakot na mula sa Barangay Old Cabalan, Olongapo City. At ito ay gagamitin sa itatayong establishmento sa lugar na ito. Hindi lamang umano sa lugar ng Kalayaan ang pinagtatambakan nila ng lupa at mga bato na mula sa illegal na quarry sa Old Cabalan, dahil ginagawa na pala nilang komersyal sa buong Olongapo na ang nasabing quarry. Malaking katanungan din ito kung bakit nakikipagtransaksyon ang SBMA sa mga bugos na kontraktor ng Olongapo, tulad na lamang nitong quarry na walang kaukulang permit, o baka naman ay nakikinabang din sila. Ang akala ng iilan na napakahigpit ng SBMA, bakit ngayon nasana ang yabang ng mga ito? Napakaluwag na pala. Ang ibig bang sabihin nito ay maluwag na rin ang pakikipagsabwatan sa mga sindikato dito? Baka hindi lamang ang quarry ang pinagkakitaan ng mga ito, baka pati na rin ang mga pagpapalabas ng mga kargamento at mga sasakyan ay nadidilihensyahan na rin ng mga buwaya na nagsisitabaan sa loob ng SBMA. Paano tayo mababago kung ang mga opisyal ng SBMA ay kasabwat din sa mga maling gawain? Ganon din naman sa lungsod ng Olongapo City. Bakit inisyuhan ng business permit si Jake Escalona at si Baltasar Uluya, kung saan ang pinakikita nito na Environmental Compliance Certificate o ECC na mula sa DNR-MGB ay naka-address ito sa Pinulot, Bataan at hindi sa Olongapo City? Bakit sa Barangay New Cabalan nag-ooperate ang mga ito? Tinatawag na diversion of project ang nasabing proyekto na siyang mahigpit na ipinagbabawal ng ating pamahalaan. Sa aming pagtungo sa lugar na pinagkakwarihan sa Barangay Old Cabalan, nakikita namin ang paglapastangan nila sa kalikasan na tilay niluray at nilaspag na ng mga iligalistang ito ang kalikasan, at patuloy namang nagbubulag-bulagan ang lokal na pamahalaan ng Olongapo. Tila natatapalan din kaya, o baka naman mayroong buwanang hatian? Ayon kay dating kapitan ng Old Cabalan, ang consultant pa ni Mayor Paulino ang nag-ooperate nito ng nasabing illegal quarry at gamit ang ECC permit ni Baltasar Uluya. Si Tatay Escalona dati, may-ari doon. Tapos siya may-ari ng area eh. Pero ano po, kompleto po yung dokumento nila? Hindi lang, kasi property niya yun. Hindi government property. Property niya yung pinagkwala niya magpiras at saka nakiusap na ginamit niya sa kanyang lupa na pinagkwala. Habang itong si Baltasar Uluya naman na may-ari ng ECC ay naka-address sa Pinulot, Bataan. May natagpuan ang aming grupo na mayroong residente ng Olongapo City na mayroon umanong ECC permit o kapahintulutan na pwedeng mag-quarry sa lungsod ng Olongapo. Subalit, hindi naman umano ito binigyan ng business permit, kaya hinanap namin ang bahay nito at sa aming pagpasok sa kanyang tahanan, agad nitong pinakikita ang kanyang mga dokumento na may kasamang hinanakit sa administrasyon ng Olongapo kung bakit pinagbigyan ang hindi taga rito na hindi pa legal. Matagal na po ako nag-apply. Kaso mas matimbang yata ang dugo ni Jake Escalona, kanya siya binigyan. Mr. Docos, nag-apply ka naman ba ng business permit mo sa Olongapo City? Hindi pa ako. Nag-apply ka? Nag-apply. Matagal na po ako nag-apply. Ibig bang sabihin sa administrasyong ito kung hindi ka panalig ay hindi bibigyan ng permit? Pero kung kasabwat na pagbibigyan, bakit nabigyan ng business permit si Baltasar Uluya na hindi naman ito taga rito? Samantalang ang may legal na papilis ay taga Olongapo
ay siya pang pinagkakaitan ninyo. Pinakikita ni Mr. Ducos ang lahat niyang mga papilis hanggang sa ECC, pero ayaw naman itong pansinin ng kasalukuyang administrasyon. Mr. Ducos, baka wala ka namang inoffer sa mga buhaya ng Olongapo, kaya hindi ka napagbigyan ng mga kutongero. Patuloy po nating subaybayan ang iligal na gawaing ito sa Barangay Old Cabalan, Olongapo City, at dito natin malalaman kung sino ang mga nakikinabang sa mga iligal. Kung walang kaso na maisasampa sa mga nahuling iligalistang ito, taong bayan na ang mag-iisip nito kung sino ang gumagawa ng iligal, lalo na sa mga politikong inyong iniidolo. Kung babahain man tayo sa darating na tag-ulan dahil sa paglapastangan nila sa kalikasan, tanggapin na lamang natin dahil hindi umaksyon ang ating mga opisyal ng bayan. Kung napapakinabangan naman din ninyo ang mga iligal na gawaing ito, ay mas mabuti pang huwag na lamang din kayong magreklamo dahil ang ibinoto ninyo ang may kagagawa nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy ninyong subaybayan ang programang ito, ang Bigwas Investigative Files, at dito ninyo masasaksihan ang lahat ng mga kaganapan sa ating bansa. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat. Sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod, mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa Bigwas. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programa The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates.